Lumampi ang malamig na simoy ng umaga sa aking balat, ngunit hindi ako nanginig. Bawat hakbang ay tila mas malakas ang alingaw-ngaw kaysa sa nauna. Lumalakad ako hindi bilang isang salarin, kundi bilang isang lalaking ang nagmahal sa kanyang bayan upang manahimik na lamang. Iginapos nila ang aking mga kamay, ngunit kailanmay hindi nila magagapos ang aking kaisipan. Nilakay nila ako pasulong, may mga sandata sa aking tabi, ngunit wala akong takot. Tumanaw ako sa kalangitan ng bagong bayan. Ang araw ay unti-unting sumisikat, subalit nananatiling abuhin. Tila pati ang langit ay nagluluksa sa mga darating na sandali. Ngunit wala akong luha. Matagal nang natuyo ang aking mga iyak. Sinulat sa mga pahina ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, sa mga aninong bumabalot sa dapitan kung saan ako'y ipinatapon sa katahimikan ng aking selda sa Fort Santiago. Tatawagin nila itong pagpitay. Tatawagin nila akong taksin. Ngunit iba ang pagkakatanda ng aking bayan. Ako'y nagsulat, salita, nangarap, at ngayon ibinubuwis ko ang aking dugo upang diligin ang lupang pagsilang ng ating kalayaan. Iniisip ko ang aking pamilya. Iniisip ko ang aking inang bayan. Iniisip ko ang libu-libong Pilipinong hindi man kilala ay pasan ang mas mabigat na kadena kaysa sa akin. Para sa kanila ang aking paglakad, para sa kanila ang aking kamatayan. Ito'y hindi katapusan, hindi. Ito ang simula. Isinilang ako sa isang gabi ng katahimikan sa pagitan ng 11 ng gabi at hating gabi. Noong 11 ng Hunyo taong 1861 sa payapang bayan ng Calamba. Inuluwal ako ng aking ina, si Teodora, sa gitna ng sakit at tapang, habang ang aking ama, si Francisco, ay naghintay na may walang kapantay na pag-asang tanging isang ama lamang ang makadarama. Ako ang kanilang ikapitong anak. Pinangalanan nila akong Jose Protasio ayon sa mga banal at sa tradisyon. Pagpalain ka nawa ng Diyos at gabayan sa landas ng iyong buhay. Binibinyagan kita, Jose Protasio, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa likod ng bawat dakilang buhay ay may mga tahimik na arkitektong humubog sa kaisipan bago pa man malaman ng mundo ang kanyang pangalan. Para sa batang ako, ang mga unang humubog sa aking pag-iisip ay hindi nagmula sa silid-aralan, kundi sa tahanan. Sa iyong kamay, Pepe, ang brutsa ay hindi lamang lumilikha. Ito'y nagtitiwalat ng katotohanan di kayang banggitin ng salita. Kay Tio Gregorio naman, nahubog ang aking pagkagiliw sa edukasyon. Isang pilosopo, itinuro niya sa akin hindi kung ano ang isipin, kundi paano. Paano magtanong, paano magduda. Siya ang unang nag-alab ng apoy ng pagsusuri sa aking isipan. Magbasa ka, hindi lamang gamit ang iyong mga mata, Pepe, kundi pati rin ang iyong kaluluwa. Sapagkat bawat salita ay may kapangyarihan baguhin ang isang tao. Si Tio Manuel, ang matatag at matibay kong gabay, nagturo sa akin ng disiplina ng katawan,
ang kagandahan ng lakas at ang kahalagahan ng kalusugan bilang kaagapay ng katalinuhan. Sa kanya ko natutunan na ang tapang ay hindi lamang sa puso. Alam mo, Pepe, maliit ka man ngayon, ngunit ang lakas na namumuo sa iyo ay higit ba tukusan ng karamihan. At si Leon Monroy, kaibigan ng aking ama. Siya ang unang nagturo sa akin ng Latin at Kastila. Maikli man ang aming panahon sapagkat siya'y pumanaw agad. Malaki ang naiambag niya sa aking pagmamahal sa pagkatuto. Sa piling ng aking pamilya at ng mga taong may malasakit, ako'y inalagaan at hinubog hindi lamang upang maging mabuti, kundi upang maging dakila. Sa binyan nagsimula ang formal kong edukasyon. Nakatayo ako sa unahan ng silid-aralan, maliit at kinakabahan. Ang silid ay amoy tinta at kahoy, puno ng mga mas matatandang mag-aaral na pawang mapanuri ang tingin. May nanunuya, may hindi interesado. Ako'y 9 na taong gulang pa lamang. Ipinadala ng aking ama upang mag-aral kay Maestro Esteliano Aquino Cruz. Buenos dias, maestro. Ikaw bang bagong mag-aaral ang anak ni Don Francisco? Opo, maestro. Halika rito sa harapan at basahin mo ito. Antipodum telos Tilos. tilos vectrex Australia. 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 Nagpunta ka rito upang mag-aral, ngunit ni hindi mo maipahiwatig ang iyong sarili. Mas bata sa iyo, mas magaling pa. Umupo ka! Napakasimple ng pinapabasa, di mo pa nagawa. Sinong Chonggo? Ako, Chonggo? Kaysa naman sa inyo, bangus! Bangus! Kayo, bangus! Kaysa naman sa iyong Chonggo, maitim na kakaunti pa ang alam. Ano ito? Ano nangyayari sa inyo? Susi po ang nagpasimuno, ama. Busti, halika rito. Labas mo ang iyong mga palad. Hindi ko ninanais na bilangin ang mga palo. Niisalarawan pa ang aking damdamin sa bawat palmitasos na aking tiniis. Preparansi! Ang oras ng hatol ay dumating na! Mga erehe, mga traidor sa Corona de España. Ako'y bata pa noon. Ikinuwento ni Pasiano ang pagbitay sa 3 paring martir. Bitayan ng mga traidor, mga taksil sa lipunan, mga irehe! Para sa Reyna España! Valencia! Hindi kami traidor. Kami ay nagmahal lamang sa bayan. Kung ang pagmamalasakit ng bayan ay kasalanan, handa akong mamatay. Diyos ko, ano ang kasalanan ko? Ako ba ay mamamatay ng walang kasaysayan? Walang katarungan sa mundong ito. Si Padre Burgos, malapit sa puso ni Kuya, ay pilit na matapang. Bitayan ng mga traidor, mga taksil sa lipunan, mga irehe! Mga pare! Kung kamatayan ang kabayaran ng katotohanan, tanggap namin. Patawarin niyo kami, Panginoon. Kami hindi ang tunay na salarin. At ikaw, Guardia, kung ano man ang iyong gagawin, pinatatawad na kita. Gawin mo ang tungkulin mo, anak. Pedro Padre, Dios lo reciba en su gloria. Ang kanilang kamatayan ay naging binhi ng paghihimagsik sa puso ko. Sa bawat pag-ikot ng garote, isang panibagong sigaw ng kalayaan ang isinilang. Pagbalik ko sa Calamba, ibinalita ng aking ama na ako'y ipadadala sa Maynila kasama ang aking kuya Pasiano. Ngunit isang matinding dagok ang dumating. Isang krisis na yumanig sa aming pamilya. Isang kasinungalingang kwento.
isang di makatarungang paratang. Ito, inamin mo para hindi siya lumamig. Totoo ba yan narinig namin na pangyayari? Chutwara! Ba't tumakas ang boses mo? Naririnig tayo sa kabilang bahay. Balak mo ba akong batayin? Kaya mo ako pinainom na sabaw na may lason? Ha? Ano sinabi mo? Walang lason ang sabaw. Anong wala? Ininom ko at biglang sumakit ang aking tiyan. So, ibig sabihin, totoo nga. Gusto mo ba akong batayin? Wala ako na kahit ano nilagay sa sabaw at hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Pero wala akong balak na patayin. Huwag ka na makimarita! Tigilan mo nga yan! Walang lason ang sabaw! Tinakip si Inang, ipinahiya at pinurusahan. Pinilit maglakad ng 50 kilometro mula sa Calamba patungong Santa Cruz, walang sasakyan. Wala pang ebidensyang nailahad, ngunit tinuring siyang kriminal. Isang sugat sa aming pagkatao ang iniwan nito. Ang pagdakip sa aming ina, batid naming walang katarungan. Ang mga taong dumakip sa kanya ay mga nagpapanggap na kaibigan. Madalas pang ang bisita ng aming tahanan. Mula noon, kahit ako'y bata pa, nawalan na ako ng tiwala sa pagkakaibigan. Jose, ito ang Ateneo Municipal de Manila. Dito ka mag-aaral. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila, alinsunod sa pasya ng aking ama, si Don Kiko. At siya'y hindi nagkamali. Tinupad ng Ateneo ang dangal ng pangalan nito. Jose, aking nakababatang kapatid, dito na magsisimula ang iyong kinabukasan. Huwag na huwag kang matatakot sa karangyaan at sa mga hindi kilala mukha. Ika'y nararapat dito, kapatid. May tiwala ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Hindi ko sisirain ang ating dangal. Magpupunyagi ako palagi. Pangako yan. Okay, kapatid. Hindi kang dumating at waring marupok para sa iyong edad. Anong katiyakan na kakayanin mo ang mabigat ng pag-aaral sa institusyong ito? Alam mo, Padre, maaaring maliit ang aking tindig, ngunit tuwid ang aking layon. Hinahangad ko lamang ang pagkakataon na mapatunayan ang aking sarili. Ang batang ito ay may talas ng kaisipan at busilak na diwa. Ang ipagkait sa kanya ay kawalan para sa paralan. Kung gayon, pagmamasdan natin kung karapat dapat nga ba siya. Sa pagpasok ko sa Ateneo, isang bagong yugto ang bumungad, puno ng hamon at pag-asa. Sa silid-aralan, bawat isa'y nagsisikap para lang sa ranggo. Hati kami sa dalawang imperyo, Roman at Carthaginian. Mga mistiso, Kastila, Pilipino, magkakaibang dugo, iisang laban. Pag-uwi ko mula Maynila, nagpasya akong bisitahin ang aking inang nakakulong sa Santa Cruz. Ramdam ko ang bigat ng aking nararamdaman dahil sa hindi makatarungang nangyari sa kanya at ang hirap ng kanyang pinagdaanan. Ina, kumusta ka na? Ang layo ko na sa iyo, Ina. At ikaw ay palagi nagdurusa sa kawalang katarungan dito. Alam ko kung hindi ito magtatagal. Saan tayo? Alam natin. Segunda.
Segunda, may naghahanap sa'yo. Iyo, tumuloy ka. Ako'y 16 noon at sa isang matahimik na pagdalaw sa lipa, nakita ko siya, Segunda, ang unang pintig ng damdamin, ang unang alab ng puso. Ikaw ba si Jose, ang pintor? Sabi nila, mahusay ka raw. Hindi ako pintor, pero gumuguhit ako minsan. Uwitan mo nga ako kung hindi ka natatakot. Alam mo, hindi ako natatakot sa papel, pero sa'yo, oo. Bakit naman? Dahil baka sa bawat guhit ko, lalo lang akong mahuhuli sa'yo. Jose! Hindi siya naging akin, pero siya ang una kong minahal. Di ko papansinin. Sa pagbabalik ko sa paaralan, ako'y nasa 2 taon na. Nagpursige akong muling maabot ang tuktok ng piramide at sa huli, aking nakaptan. Napansin kong magaling kang magsulat. Maganda ang simula mo. Maraming salamat po, Padre. Ginagawa ko po ang makakaya ko upang maipahayag ko ang pagmamahal ko sa sining. Subukan mo kayang magsulat ng Kastila at Latin dahil doon ka mas hahasa. Nasubukan ko na po yan, Padre. Kahit mahirap, kinakaya ko ang bawat hamon nang sa gayoy ako'y gumaling. Ganyan ang tamang pag-iisip dahil ang sining ng salita ay lumalalim sa disiplina. Ako mismo ay nakaranas ng dahas sa kamay ng mga Espanyol, hindi bilang revolusyonaryo, kundi bilang isang inosenteng kabataan. Hoy, tigil! Walang galang! Hindi ka ba marunong sumaludo? Ha? Hindi ko sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Bigyan yan ng 3 balo! Matapos ang Bachelor in Arts sa Ateneo de Manila, alam ko na, hindi pa tapos ang aking paglalakbay. May apoy sa aking dibdib na hindi kayang patahimikin ng karagatan lamang. Kaya't pinili kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit bago pa man ako makalakad patungong Maynila, humarang sa landas ko ang tinig ng ina kong si Doña Chidora. Jose, anak, huwag ka na sanang magtungo pa sa Maynila. Ang labis na karunungan ay parang ilaw na umaakit sa mga gamo-gamo. Nagdadala ng liwanag. Ngunit, anak, maaari ring maging apoy na sumusunog. Tingnan mo ang sinapit ni Burgos. Sila'y binihag ng karunungan at pagkatapos ay pinatahimik ng dahas. Ramdam ko ang takot sa kanyang tinig. Jose, bakit hindi ka na lang tumigil? Halos araw-araw na tayong nilalait dito. Tinawag ka na naman, Chunggo. Kung ako yun, baka nasapa ko na sila. Mga kaibigan, hindi tayo lalaya sa dahas. Sa talino, tinta tayo lalaban. Anong pamagat ang inilagay mo? Ala Juventud Filipina. Para sa kanila, para sa akin. At kung manalo? Ito'y hindi tungkol sa tropeo. Ito'y apoy na nagpapasimula ng pagbabago. Taong 1880, dalaw ako noon sa bahay ng mga Rivera. Akala ko'y isa lamang itong karaniwang hapon hanggang sa nakita ko siya, si Leonor, tahimik, maganda, at sa isang iglap, alam kong may kakaiba. Opo, kayo po si Jose ang manunulat? Sa katunayan, hindi pa. Pero dahil sa iyo, magsimula na akong magsulat. Jose,
Sa gitna ng katahimikan dito sa bahay, ikaw ang tayong ingay na nais kong marinig. Sa bawat liham mo, Jose, dama ko ang init ng puso mong lumalaban. Pero ako rito, iniginaw sa piling ng mga pangarap na inagaw sa akin. Bakit hindi sapat ang pagmamahal? Bakit kailangan ko ipakasal sa tao hindi ko malang kayang titigan sa mata? May halaga ba ang babae kung hindi sumusunod? Leonor, huwag mong gawing mas mahirap pa ito. Mabuting tao si Henry. Magiging ligtas ka sa piling niya. Ligtas? Sa piling ng taong hindi ko mahal? Ligtas ba ako kung habang buhay kong magiging bilanggo sa ngalan ng kabutihan? Ina, kung tunay niyo akong mahal, hayaan niyo akong pumili sa sarili kong kapalaran. Hayaan niyo akong maghintay sa taong matagal ko nang binigay ang puso ko. Wala nang babalikan si Jose. Nasa Europa siya. Nakalimot na. Kung ganun, hayaan niyo akong maghintay hanggang sa wala na akong pag-asa. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa kanya ko una natutunang lumaban. Mahal kita, Jose. Sana marinig mo ko. Kahit sa pagitan ng mga pahina sa layo ng dagat. Wala na siyang sagot. Hindi na siya nagsulat. Hanggang sa nalaman ko, pumanaw na siya. Habang ako'y nasa Espanya, ang aking misyon ay pagmasdan at pag-aralan ang buhay, kultura, batas at pamamahala ng iba't ibang bansa sa Europa. Hindi ako ang pinakamulupit na sinaktan ng mga mananakop. Hindi ako ang binugbog hanggang nawala ng ulirat. Hindi ako ang niyurakan, ang puri sa dilim ng kumbento. Hindi ako ang pinilit ngumiti habang nilalamon ng gutom ang bituka. Hindi ako ang dinurog ang puso habang nakaluhod sa harap ng altar ng kasinungalingan. Nakakatakas sa akin. Dito ka! Betty! Salamat ka na lamang dahil ito ay grasya. Tahimik! Huwag mong tanggihan ang grasya. Kayong mga Indio, wala kayong karapatan dito. Lahat na sa inyo ay amin. Kunin niyo na po ang ani. Huwag lamang ang aking anak. Wala po siyang kasalanan. Pakiusap. Kunin mo ang bata. Ito'y mabisang laruan para hindi tayo mabagot. Pakiusap, huwag niyo kunin ang aking anak. Siya'y musmus pa lamang. Anak ko! Ano ka kailangan ba't kinuha nila ang buhay mo? Wala ka namang ginawang masama! Ang tunay na sugat ng bayan ay nasa katawang sugatan, sa isipang winasak, sa kaluluwang ginahasa. Ako'y lumisan sa aking inang bayan, sakay ang barkong Salvadora. Sa pagtungtong ko sa hangganan ng karunungan, dito sa ating lupang sinilangan, ramdam ko ang pagkitid ng daang dapat tahakin. Kapatid,
Nais kong tapusin ang iyong nasimulang pag-aaral sa medisina sa ibang bansa at iyong masaksihan at mapag-aralan ang mga pamumuhay ng mga tao doon. Ang paglalakbay ay hindi biro. Kailangan mo ng maraming salapi at lakas na loob. Huwag ka mag-alala, kapatid. Maghahanap ako ng paraan. Kung kinakailangan magsakripisyo, kakayanin ko. Tiwala ka lang. Ngunit, Huwag na Ako na ang bahala dyan. Ang sakit ng kanyang puso'y hindi ito makakaya sa iyong bigat na binabalak. Oo, kapatid. Pangako. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais, tulad ni na Ate Saturnina, Lucia, Tio Antonio, ang mga Valenzuela, at ilan kong matatalik na kaibigan. Kung maaari, ipabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na si Leonor. Napatawarin nila ako sa aking biglaang paglisan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang aking misyon, at ito ay ang magmasid sa pamumuhay at kultura, lingwahe, industriya at komersyo, pati na rin sa gobyerno at sa batas ng Europa. Ito ay nagsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinapak-tapakan. Mga kaibigan, hindi ako makapaniwala na tayo ay magkatagpo-tagpo muli dito sa Espanya. Kaibigan, matagal na tayong hindi nakikita. Kamusta ang iyong pag-aaral sa medisina? Mabuti naman ang pag-aaral ko ng medisina. Kayo, ano nang balita sa inyo? Kami naman ay nag-aaral din dito sa Madrid. Nakakatuwa, nagkita-kita tayo muli. Oo nga, ano ba ang mga plano ninyo? Kami ay nagpaplano na maglakbay sa iba't ibang bahagi ng Europa. Paano ka? May mga plano ka ba? Ako ay napaplano na magsulat ng nobela patungkol sa mga pang-aabuso ng mga Espanya. Talagang maganda iyan. Kailangan natin ng mga boses na magpapahayag ng ating mga hinaing. Tama ka. Kailangan natin gamitin ang ating mga talento upang ipaglalaban natin ang ating karapatan. Hoy, kaibigan! Kumusta kayo? Kumusta ka? Rizal, may gusto kaming imongkahi sa'yo. Tayo ang mga ilustrados. Tayo ang mas nakakaalam. Napag-isipan namin na kailangan natin ng isang kilusang propaganda. Para saan? Ang ating kilusan ay magsisilbing daan para maisulong ang reforma para sa ating bayan. Tunay nga. Ang ating bayan ay nangangailangan ng tunay na boses at makakatotohanan ng piling. Tama. Hikayatin natin ang ating mga kapwa ilustrados. Mga kaibigan, salamat sa pagdalo. Nagtitipon tayo ngayon upang pag-usapan ang mga plano para sa La Solidaridad. Marcelo, ano ang plano mo para maipapalawak natin ang ating organisasyon? Nagkaroon tayo ng mga pag-uusap sa mga nagdarang araw tungkol sa pagpalawak ng ating organisasyon. Kailangan natin ng mas maraming suporta ng mga Pilipino dito at sa ibang bansa. Magtulungan tayo upang maipakalat ang mga mensahe. Tama kayo. La Solidaridad ang magiging daan upang maipahayag natin ang ating mga ideya. Rizal, kailangan ka ng kilusan. Ipahiwatig mo sa mundo ang sinapit ng ating bayan. Ang iyong panulat ay sandatang kayang bumasag ng mga tanikala.
Kung ang aking salita ay magiging ilaw sa gabi ng ating bayan, hindi ako mag-aatubili na isulat ito sa duguman o sa tinta. Mga Ginoo, nais kong sumali sa inyong samahan. Naniniwala ako sa inyong mga layunin ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Ano ang nagtulak sa iyo na sumali sa masoneriya? Gusto ko makipag-ugnayan sa mga taong naghahangad ng pagbabago sa ating bayan. Malugod ka naming tinatanggap, Jose Rizal. Ang iyong mga adhikain ay umaayon sa aming mga prinsipyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Pinapangako kong maging aktibo ako sa ating samahan. Magandang araw, senyora. Ako nga pala si Jose Rizal. Ako'y natutuwa sa iyong pagrapit. Hindi ba't ikaw ay isang manunulat sa Pilipinas na ngayon ay kinilala sa Madrid? Isang estudyante lang, senyora. Ngunit ang aking layunin ay higit pa sa papel at sa tinta. Sa bawat titik ng aking binubuo, may lihim na sigaw ng bayang uhaw sa liwanag. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Magandang gabi mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ikinagagala ko ang inyong mga presensya. Narito ka na pala, Pepe. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Halika, pumasok ka at magsaya. Pepe, pumarito ka. Ikinagagala kong ipakilala sa inyo ang aking kaibigan na ngayong gabi ay magbibigay sa atin ng isang talumpati. Jose Mercado. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa katunayan, aking sasabihin ang dahilan kung bakit tayo nagtipon sa kasaysayan ng mga bansa. May mga pangalan na sa kanilang sarili na nangungulugan na isang nagawa at nagpapakilala ng pagmamahal at kadakilaan. Mga pangalan na tulad ng mga mahiwagang formula na nagpapatawag ng mga kaaya-aya at ngumiti na mga ideya. Ang henyo ay walang bansa. Ang henyo ay tulad na namumulaklak. Kahit saan, ang henyo ay tulad ng liwanag, hangin, na pamana sa lahat ng kosmopolitan. Para sa Pilipinas! Para sa Pilipinas! Para sa kalayaan! Para sa kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Kaibigan, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nakikita. Mabuti naman, kaibigan. Kumusta na ang estado ng iyong nobela? Umupo muna tayo, kaibigan, dahil may ibabahagi ako sa iyo. Alam mo, kaibigan, matagal ko nang natapos ang aking mga nobela. Ngunit palagi akong kinakapos ng salapi. Naisipan ko na nga lang na isang lang aking singsing. Ngunit hindi pa rin sapat. Umabot sa araw na ako ay nawala ng pag-asa. Umabot sa punto na binala kong sunugin ang mga pahina na galing sa aking nobela. Alam mo, kaibigan, nawalan talaga ako ng pag-asa. Yan ay huwag mong gagawin. Huwag mong talikuran ang librong sinulat mo para sa iyong bayan. Ako na ang bahala, huwag kang mag-alala. Maraming salamat, Maximo. Isa kang tunay na bayani sa likod ng panulat ko.
Itong pera, gamitin mo para sa iyong mga gastusin. Ikukwento ko sa iyo kung paano kami nabubuhay dito. 3 ang aking bahay. Isang palisukat, isang hexagonal, at ang pangatlo, octagonal. At lahat nito ay yari sa kawayan, kahoy, at nipa. Nakatira kami sa parisukat na bahay. Kami ng aking ina, kapatid na si Trinidad, at pamangkin. Sa wakas, nakahanap na din tayo na maglilimbag ng No Limit Tangere. Ang laki ng tipid natin sa Berliner. Humingi lamang sila ng 300 salapi kapalit ng 2,000 kopya. Masyado kang nagtitipid, Jose. Kaya ko namang bayaran ang gastusin kahit sa iba na tayo magpalimbag. Alam mo, Viola, mas mabuti na makatipid. Si Rizal yan, ang may akda ng El Filibusterismo, aklat ng pag-asa, aklat ng lason. Hindi yan dapat basta mag-ala ng ganyang klaseng tao. Binubulok ng isipan ng kabataan. Viola, hindi ko kaya makita ang ating bansa na maghirap. Maghahanap ako ng lupa sa ibang bansa para may mapagtaniman sila. Ngunit kailangan ko ng pahintulot sa Gobernador General. Kailangan ko makipag-ugnayan sa kanila. Pepe, alam mo ba ang kailangan mo uwi ng Pilipinas upang personal na harapin ang mga otoridad? Ang lahat ng ito ay may dalang pangalan. Mahirap ang ipagsundo sa mga taong nagtulong ng kontrol. Alam ko, Viola, hindi ko kayang iwanan sila. Hindi ko magagawa ito, sino pa? Ang laban na ito ay para sa kanila. Kung kinakailangan kong magsakripisyo, gagawin ko ito. Tulad ng mga alon na palaging humahampas sa dalampasigan, hindi ko kayang magpatalo sa kanila. Kahit ang daan ay puno ng panganib, kailangan kong magsalita para sa aking bayan. Hindi ako natatakot. Viola, kailangan kong umuwi sa Pilipinas. May pagkakataon na maipapabuti ko ang kalagayan ng mga tao sa Kalamba. Alam ko na mapanganib. Kailangan kong umuwi. Pepe, mag-ingat ka. Ang pag-uwi mo ng Pilipinas ay hindi simpleng pagbisita lamang. May mga mata ng mga gobyerno at simbahan na magmamasid. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko kayang magpatalo sa takot, Viola. Ang mga tao sa Kalamba ay nangangailangan ng tulong ko. Kung naisipan kong bumalik sa Pilipinas, gagawin ko ito. Magandang araw po. Ako po si Josephine Bracken. Ang ama-amahan ko si Ginoong Topher ay may sakit sa mata. Naglakbay kami mula sa Hong Kong. Maaari nyo na po siyang ipasok. Gusto mong magpakasal, bumalik ka sa simbahan at iurong mo ang iyong mga isinulat. Padre,
Hindi ko maaaring tatalikuran ang aking paninindigan. Ngunit si Josephine, siya ay asawa ko sa mata ng Diyos. Luis Tapiel, your defense counsel. Pleasure, Sir Rizal. Alam ko. Maaari ka naman po. Maraming salamat. Kung gayoy, ang buhay ko ay nasa inyong kamay. Uunahan na kita. Kakaunti pa lamang ang aking nalalaman tungkol sa batas. Huwag kang magalala, Tabiel. Kakaunti na lamang ang natitirang pagtitiwala ko sa batas. Pinapapili nila ako na napakaraming pangalan. Ngunit pangalan ko ang iyong pinili. Bakit? Pamilya. Kapatid ko si Tapiel. Si Bukayo. Kung ganon, kumusta siya? Okay lang naman siya at marami siyang naikwento tungkol sa inyo. Sana'y puro magaganda lahat. Marami akong hindi mapaniwalaan. Gaya ng... Hindi na malaga ang opinyon ko tungkol sa inyo. Ang isipin niyo ay ang opinyon ng ibang tao. Na ano? Na kayo isang erehe, pilibustero, supersibo at walang utang na loob. Walang utang na loob? Kanino? Sa Espanya, na pinagkakautangan mo, lalo na iyong edukasyon. Sa kanya mo rin ba natutunan ang iyong edukasyon? Kaso mo ang pinag-usapan natin dito. Kung sa bagay, tama ka. Marami din ako natutunan sa kanya mga universidad. Natutunan ko na hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Ang hukuman na ito ay may napakalagang layunin. Ipinapakita nito ang pinagmulan ng rebelyon na nagbabadya ng dugo sa kaluluwa ng Pilipinas. Ang mga katutubo ng bansang ito na nagbigyan ng Espanya ng kanilang mga kultura at kabiasnan na nagtransforma sa kanila sa isang maunlad na bansa sa silangan ay nakalimutan ang kanilang mga tungkulin bilang mga nasasakupan ng Espanya sa pamamagitan ng pagpapasimula ng isang rebelyon laban sa inang bayan. Ginagamit ng pagkakataon ang kanilang mga kapwa ay abala sa isang digmaan sa malalayong lugar. Hindi nila nakikita ang Espanya ay may sapat na lakas upang tiyakin na ay patuloy na magpapairal ang kanyang bandera sa mga rehiyon na nasasakop ng ating mga magigiting na ninuno. Si Dr. Jose Rizal Mercado na utang ang lahat ng kanyang tagumpay sa Espanya sapagkat dito siya nag-aral ng medisina sa kanyang universidad. Ay isa sa pangunahing, hindi man ang pangunahing tauhan sa pag-aaklas. Si Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng kanyang mga akda tulad ng Nulle Me Tangere, Annotations to the History of the Philippines by Morga at El Filibusterismo. At sa pamamagitan ng walang katapusang mga polyeto, manifesto ng iba't ibang uri na umatake sa reliyon, mga pari at pamahalaang Espanyol, ay pinagkaloob sa mga Pilipino ang ideya ng pagpapalis sa mga reliyosong orden upang makamtan ang kalayaan ng kolonya. Mamatay ang revolusyon! Mabuhay Espanya! Dapat na hindi magatubili ang opisina na ituring si Rizal bilang kaluluwa ng rebelyon. Ipinapakita niyang siya ang tagapagligtas ng Pilipinas. Si Don Jose Rizal ang pangunahing nagpasimula ng rebelyon at nararapat siyang tumanggap ng parusang pinapataw na penal code. Bilang isang resulta, ang kasalanang rebelyon ay dapat parusahan ng kamatayan. Ipapatay siya! Sa mga nagdaang taon, ang pangalan ni Rizal ay may kasamang hiyaw ng mga rebelde. Tinuturing siya bilang simbolo ng revolusyonaryong damdamin. Sa anong dahilan? Nakagawa ba si Rizal ng anumang pampubliko akto o pahayag sa paghihiwalay? Nagproklama ba siya sa harap ng Espanya ang ating inang bayan? Na siya ay tumatanggi sa kanyang kapangyarihan sa mga teritoryo nito at nais niya makipagdigma at wasakin ito? Hindi. Bagamat nagsulat si Rizal ng dalawang nobela, Nulle Me Tangere at El Filibusterismo, kung saan walang galang na ibinigay sa Espanya
pati na rin sa mga reliyosong orden na itinuring na hindi masisira ng ugnay ng Espanya at ang kapuluan ng Pilipinas. At ang mga akda ito, pati na rin ang iba pang mga sulatin na kumikritika sa kolonyal na pamamahala at sa kanyang kampanya upang makamit ang ilang karapatan para sa kanyang bansa na nagsisilbing hakbang patungo sa otonomiya at kalayaan. Noong nakipagkita siya kay Don Pio Valenzuela noong Hunyo ng taong ding ito, habang siya ay nasa pagkakatapon, wala ni isang akusasyon ang maarang ilagay laban sa kanya. Sa halip, ang insidenteng ito ay pabor kay Rizal. Kaya't hindi maaaring ipataw ang mga parusang hinihingi ng prosekusyon. Ang tanging posibleng desisyon na aming hinihiling sa mahigpit na pagsunod sa katarungan ay hindi nagkasala si Rizal. Hindi kami sumasang-ayon! Kalimutan ninyo ang mga imahe ng mga minamahal o kasamahan na pinatay at pinaslang ng mga Kastila. Kaya't nanalangin ako, mga Ginoo ng hukuman, huwag natin natulad si Jose Rizal Mercado A. Alonzo. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi tanging para sa katarungan. Ang depensa ay nagtatapos. May nais na bang idagdag ang akusado sa kanyang depensa? Tungkol sa rebellion, mula noong Hunyo 6, 1872, hindi ako nakikialam sa politika hanggang sa Hunyo 1 ng taong ito. Alam nila ang pananaw ko tungkol sa rebellion. Tinatalikuran ko ang layunin na walang kapakipakinabang at mapanirang misyon na iyon. Ang tanging nais ko lamang sa aking bayan ay kalayaan at kapayapaan. Ngunit ang tanging paraan upang makamtan ito ay hindi sa pamamagitan ng revolusyon, kundi sa pamamagitan ng wastong edukasyon. Hingi lang ako ng tulong sa anak ko si Jose Rizal. Walang panahon ang gobernador. Maawa po kayo sa akin. Nasa kamay na ang buhay ng anak ko. Senyora, por favor. Gobernador! Maawa po, Gobernador. Gobernador. I don't have time. May bisita ka, Rizal. Kapatid ko! Nanang, kapatid. Nanang, manopo. Wag! Bawal! Nanang! Nanang! Pepe! Nanang, pagkamatay ko po, hilingin niyo kaagad ang aking bangkay. Baka itapon nila ka ako kahit saan-saan. Baon niyo po ako sa lupa. Lagyan ng isang bato at isang cross. Ilagay niyo ang aking pangalan, ang aking araw ng kapanganakan at kamatayan. Yun lang po, Nanang. Wala nang iba. Handa na ako, Tabiel. Ikaw? Huwag kang matakot, Tabiel. Nandito lang ako. Para sa'yo, Tabiel. Para hindi mo ako makalimutan. Salamat. Ibigay mo na lang yan sa pamilya mo. Dahil sobra-sobra ng alaala ang dadalhin ko mula sa iyo. Akala siguro nila matakas ako. Saan? Sa dapitan? Ang Ateneo. Diyan nagsisimula ang maliligayang araw ko.
Un último favor. Spáreme de frente. Imposible. Al menos no me dis spares no la cubeta. In the name of the King of Spain, everyone who raises his voice in the favor of the criminal may also be executed. Paren! Puente! Consumato mis. We go! Ngayoy nakatindig ako sa dulo ng aking buhay, sa pagitan ng liwanag at dilim, habang ang aking kaluluwa'y nagkahanda sa paglalakbay. Sa katahimikan ng mga huling oras, ang aking puso'y puno ng pagmamahal sa bayan, sa pamilya, sa karunungan, at sa lahat ng aking minamahal. Minahal ko ang Pilipinas nang higit sa sarili kong hininga. Sa bawat letra ng aking isinulat, sa bawat katagang aking binigkas, sinikap kong ipaglaban ang dangal at karapatan ng aking lahi. Hindi ako naghangad ng kayamanan ni kapangyarihan. Ang aking pangarap lamang ay makita ang aking mga kababayan na malaya, makatayo, mapayapa, ng taas noo. Hindi alipin ni numan, may karapatan sa sariling pag-iisip, sa sariling pagunlad. Alam ko sa landas na aking tinahak, ang kamatayan ay isang di maiiwasang bisita. Ngunit hindi ako nangingimi. Kung ang aking dugo ang magiging binhi ng kalayaan, kusang loob ko itong ihahandog. Ang buhay na inalay sa bayan ay isang buhay na may saysay, isang kamatayang puno ng liwanag. Hindi ko rin malilimutan ang aking pamilya. Sila ang aking unang guro ng pag-ibig at dangal. Sa bawat liham ko kay ina, kay ama, sa aking mga kapatid, naroon ang matimyas kong panalangin para sa kanilang kaligtasan at kaligayahan. Sila ang unang nagturo sa akin ng kabutihan, ng paggalang, ng pananampalataya sa Diyos at sa kapwa. Sa bawat pagpintig ng aking puso, dalangin ko ang kanilang kapayapaan. At sa bawat aklat na aking binasa, sa bawat araw na ginugol sa pag-aaral, aking pinagyaman ang aking kaisipan, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Naniniwala ako, ang kaalaman ay sandata laban sa pagkaalipin, ilaw laban sa kadiliman. Kung ang mga Pilipino ay magtatamo ng karunungan, sila'y hindi na muling magpapaalipin kanino man. Bilang huling habilin, naway mahalin ninyo ang Pilipinas higit sa inyong sarili. Mag-aral kayo, magpakatino, magpakatatag. Itaguyod ninyo ang katotohanan ng katarungan at ang dangal ng ating lahi. Huwag ninyong hayaang mapura ang ating pagkakakilanlan. Huwag kayong matakot mahalin ang bayan, kahit ang pag-ibig na ito ay humingi ng buhay at dugo. Sa pagpanaw ko, wala akong hinanakit.